Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung akusasyon po ni Senator Marcos, Senator Amy Marcos na 20 million po ang offered o ang suhol na binibigay sa mga congressman para po dito mag-deliver sila ng mga pirma, no? Dito po sa People's Initiative sa China. Pag-usapan din po natin, kinontra po to ni Richard Gomez. Wala raw sila natatanggap. Aba. Baka hindi ka nabigyan. Baka hindi nabigyan si Richard Gomez. At pag-uusapan din po natin by special request niyo po. May pinanood po kong episode ni Mike Abe. Tingin ko nilaglag niya yung mga congressman. Sa pagtatanggol sa mga congressman dito po sa Chacha, mukhang hindi niya po napagtanggol kundi nalaglag niya nang hindi sinasadya. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Ang katotohanan, ang ibig sabihin po ng People's Initiative, parang mga nagpetisyon. Di ba sanay po mga tao magpetisyon? Alam niyo ba yung petisyon ng mga tao? Halimbawa, may gusto ka, yung mga homeowners, ipipetisyon nila isang kapitbahay nila. Ayun, magpipetisyon. Ganun po yung People's Initiative. Yan po, ayon na nga kay Mike Abe, lahat raw ng congressman nagsusulong niya. Pero lang si Pulong tsaka si Congressman Lagman. Palagi nga kitang panonoorin kasi nakakatawa ka eh. Kahit seryoso ka eh. Isa pa pong sinabi ni Mike Abe, nagtatalo-talo daw ngayon yung mga Duterte supporters at mga DDS. Puta, hindi ko maintindihan kung ano yung pagkakaiba ng Duterte supporter at mga DDS eh. Kasi yung mga Duterte supporters daw, yun yung tapos DDS, naglalabo-labo na raw, nag-aaway-away dahil daw sa kay Tatay Digong na parang tinabla niya yung mga Duterte supporters. Alam mo, Mike Abe, kung hindi mo naunawaan ibig sabihin ng Duterte supporter kami ng mga Duterte, no? Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa mga Duterte, hindi ka Duterte supporter. Ang simple lang nun. Bakit kami mag-aaway-away sa pagsuporta? Nag-aaway-away kami kung sino suportahan noon. May sumuporta kay Isko, may sumuporta kay Bongbong Marcos. Pero dito sa tinura ni Pangulong Duterte na hindi siya involved sa destabilization, naniniwala kami na hindi siya involved. Ano pa sinabi? Walang pulburon. Naniniwala kami na walang pulburon. Pag hindi ka naniwala, hindi ka support. Ng tinapay, simple lang naman yun. Simple lang naman yun, Mike Abe, no? Okay, punta na po tayo rito kay Senator Amy Marcos. Alam nyo, matindi itong mga revelasyon ni Senator Amy Marcos, no? 20 million. So, basahin po natin. Kinakailangan ngayon, sabihin mo kung saan yung source mo. Ito po ay mula sa PhilStar. Up to 20 million was reportedly offered to each congressional district that could deliver by next week the needed numbers of signature that support the charter change being pushed in the House of Representatives. Senator Amy Marcos said yesterday. Yan maliwanag po Sinabi po to ni Senator Amy Marcos, no, na 20 million reportedly offered to each congressional district. Ayan, pag 20 million, pag naka 20,000 signatures ka. Okay, meron pa pong breakdown, no? Naka-breakdown po kung saan hindi po yan yung tinatanong natin noong nakaraan. Saan po manggagaling yung pondo na yan? No? Saan po kukunin pala? Ito po, breakdown po ni Senator Amy Marcos kung saan magmumula. Ito po ay mula sa DSWD, sa DOH, at sa DOLE. Naka-breakdown po eh. Pag ikaw daw ay yung nakatoka sa distrito mo, napapirmahan mo, meron kang 5 million from DSWD, AIX, or Ayuda sa Kaposakita program. 10 million from DOH MAIP program and 5 million from Doles Tupad. So naka-breakdown po kung saan manggagaling. Kaya po pala, no? Kaya po pala mayroong 500 billion. Takantaka ako dito eh. Doon po ako takantaka eh. Bakit po sobrang laki ng budget na inalat ninyo sa ayuda samantalang nung may pandemya? 'Di ba? Noong may pandemya, 2 taon na may pandemya, mas malaki pa yung ayuda sa 2024. No? Kaysa sa budget ng Bayanihan 1 and 2. Okay, anyways, punta po tayo rito sa sagot naman. Sinagot po yan ni Richard
ni Congressman Richard Gomez. Yan. Richard Gomez refutes 20 million bribery claims, no? Yung panunuhol to push for charter change. Nobody has to pay or bribe me. Ayan, ito po ang mga punto ni Richard Gomez. Una, ito naman po ay lumabas sa Politico. Yan. Politico.com.ph. Representative Gomez refutes claims of lawmakers being offered money for signatures in the People's Initiative Constitutional Amendment, emphasizing a dedication to constitutional reforms. No, sabi ni Richard, kusa ito. Kusa itong pagsusulong namin ng ng charter change. Ha? Siya po ay willing na maging frontliner. Hindi po, kulang kayo. Pwede nyo ba akusahan yung presidential daughter? Na chismis lang yun. Okay. Express willingness to be frontliner in advocating for charter change. No? Willing siya na maging frontliner. Yan. Including foreign investment. Ito po yung mga gusto nila. Ha? Emphasizing the potential benefits. Saan daw tayo mag-benefits? Foreign investments, streamlined process, and business-friendly environment. Yan palang babaguhin. No? Lahat po nagsasalita tungkol po sa economic. No? Babaguhin para po maka-attract ng investors. Gomez challenges those opposing constitutional reforms, suggesting that some fear changes to term limits, etc. etc. Okay. Ayon pa kay Gomez, ito po mga direct quotation po to. Nobody has to pay or bribe me or any other lawmaker when it comes to pushing for constitutional reforms, which I believe will truly help our economy and improve the lives of our people. Alam nyo, ang dami nyo nang ginawa na pare-pareho yung sinasabi nyo. Yung Maharlika Fund din, yan din yung sinabi nyo. Kaya nyo pinasay. Oh, ngayong naipasan nyo na, ano na nangyari sa Maharlika Fund? Nakatulong na ba? Okay, eto po, yan muna, no? Alam mo, Congressman Gomez, wala namang problema, di ba? Sabi nga ni Ed Langaw, may 3 paraan ng pagre-reforma, di ba? Yung CONAS, CONCON, at saka tong People's Initiative. Bakit nyo sa CONCON at sa CONAS, kasama kayo doon. Kasama yung mga congressman. Party kayo. Kuya, good night. Good night naman. No, party po kayo, Congressman Gomez, ng CONCON at CONAS. Bakit hindi yun ang isulong nyo? Doon ako nagtataka eh. Bakit hindi yung congressman, yung may pakialam yung Congress, ang pakialaman ninyo? Bakit yung tinatawag na People's Initiative, ang gusto nyong pakialaman? Hindi nyo po ba naintindihan nyo na kayo po ay congressman? So, ang isulong nyo pong way, yung kasama yung congressman. Kayo po. Bakit po ang pinupus ninyo yung People's Initiative? Hindi naman kayo, dalawa po yun eh. Dapat yung way nyo ng Constitution, sabi nga ni Senator Amy, pwede naman natin pag-usapan kung ang gusto nyo lang, yung mga economic reforms lang. Mag-uusap na lang tayo kung paano natin gagawin yan. Bakit kasi nyo isinasama lagi, 49,000 na yung Bitcoin? Hindi ako nagbi-Bitcoin. Bakit nyo pakikialaman yung People's Initiative? Di ba? Yun eh. Yun yung pinoproblema ko sa inyo. Congressman kayo eh. Meron na nga way kasama kayo. Bakit nyo pakikialaman? Ikalawa. Ito ang sinabi niya. Ito, hindi ako sang-ayon dito. Who are afraid of constitutional reforms? Sino daw yung mga takot sa constitutional reforms? Politicians who think their term limits will be changed, shortened, or scrapped. A reason which is totally self-serving and selfish. Mga politician lang daw po na natatakot na matanggalan sila ng yung termino nila. No? Ayan po, ang pinariringgan niya, etong mga senador, no? At saka yung mga tatakbong presidente. Paano kami? Ayaw din namin ng constitutional ng Chacha. Hindi nyo kami kinukonsider yung mamamayang Pilipino. Ayaw namin, lalo na kung mga congressman. Kasi ayaw namin nanghihimasok si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, yung numero 1 namin tinututulan kasi ang dami niya nang ginawa eh. Ng mga palusutin sa Kongreso. Halimbawa, ito. Saan ka nakakita? Mas malaki pa yung budget natin ng ayuda ngayon kaysa sa 2 taon na ayuda nung panahon ng pandemya. Ngayon, regular na trabaho ng mga tao. Yung 2 taon na yun, wala talagang mapasukan na trabaho. Bakit mas malaki ngayon ang ayuda? Nagtatrabaho ng mga tao.
O, ano pa? Yung pagdadagdag ng pondo, 12 billion. Ngayon, naunawaan ko na kung bakit magdadagdag ng 12 billion. Kasi, kaya nila minamadali. Ayon kay Senator Amy, January 13 yata. Ano ba? January 13, kinakailangan, nakapirma na. Kaya mabilisan. Para saan? Para maihabol sa plebiscito ng 2024. Para yung 2025, makasama na